Umaasa mga taga Bacolor, Pampanga na may babalik ang dalawang antigong kampana ng kanilang simbahan na ninakaw ng mga hindi pa natutukoy na salarin. Paalala ng otoridad, posibleng maharap sa asunto ang sino mang bibili sa mga nawawalang kampana. Balitang hatid ni Salima Refran. Higit 2 dekada na nakalilipas, bakas pa rin ang pinsala dulot ng pagputok ng Mount Pinatubo sa bayan ng Bacolor, Pampanga. Ang alaala ng mga panahong nangangamba mga residente sa lahar, tila nanumbalik. Ang mga antigong kampana kasi ng kanilang simbahan, ninakaw. Nang rumagasa ang lahar matapos pumutok ang Mount Pinatubo noong 1991, halos malubog ang buong simbahan ng San Vicente. Tanging ang bubong at ang kampanaryong ito lamang ang natira noon. Kaya naman para sa mga residente, malaking dagok ngayon ang pagkakanakaw ng kanilang mga kampana. Unang linggo ng Enero nang huling marinig na tumunog ang mga kampana. Kinaumagahan, wala na mga ito. Pinutol nila yung rehas tsaka yung bakal na nakadikit dun sa tower. Ang dalawang kampana, gawa sa mabigat na bakal. Ang mas maliit, 100 taon na. Ang mas malaki, higit 5 dekada na. Ang pulisya, tuloy-tuloy pa rin ang pag-iimbestiga. Pero hanggang ngayon, wala pa raw silang malinaw na lead sa mga nasa likod ng pagnanakaw. Planado ito kasi hindi ito kayang kunin ng iisang tao lang. Pwede pong ibenta po ito ng 4 kilo sa mga junk shop at kaya naman po ibenta po sa mga antique collector. Ang mga residente, lubos na ikinalulungkot ang pangyayari. Lalo't pista pa naman ang kanilang patron na si San Vicente. Si Lola Amelia, inabutan ko palabas ng simbahan. Kwento niya, iniligtas daw sila ng mga kampana noong pumutok ang Pinatubo. Magngagano yung tumutugin yung pana, dumating yung lahar. Alam ng mga tao yun. Ano na po gagawin nyo? Pumunta kami sa mga mataas na lugar para hindi kami nanalahar. Si Lola Emerita, malungkot man, tuloy-tuloy pa rin ang pagluluto ng ihahanda para sa pista. Nakalakan daw niya kasi ang palagiang pagtunog ng kampana. Siyempre po, malulungkot kami. Paano? Hindi namin naririnig yung kampana namin. Kasi pag walang kampana, hindi mo alam pag may misa o walang misa, ganyan. Pero si Orlando, na isang deboto ni San Vicente, malaki ang paniniwalang makokonsensya ang mga gumawa at ibabalik ang nawawalang mga kampana. Ako malaking paniwala kung baka bumalik. Dahil malaking paniwala ako sa santo namin. Pag nagdarasal ako diyan, parang labot ako. Hindi lang ito ang unang pagkakataong may nanakaw na bagay mula sa mga simbahan. Ilang kaso na ng pagnanakaw ng iba't ibang religious articles ang naitala sa mga nakalipas na taon. Ayon kay Attorney Lorna Kapunan, bukod sa theft, maaari ring managot sa Republic Act 166 o National Cultural Heritage Act of 2009 ang sino mang magnanakaw ng mga religious articles at magbebenta nito o sa mapatunayang may historical at heritage value mga ito. Ang mga bibili naman, maaaring managot sa anti-fencing law. Ang pinipinalize nun, hindi lang yung nagnakaw. Ang pinipinalize yung nagbibenta, yung nag-e-export. The penalty, especially if it is a church or a sacred object, is up to life imprisonment and 200,000 fine or both. They're not only stealing an object, they are stealing a culture of a whole people. Salima Refran, GMA News.